Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, habang tumatagal, abay mukhang nagiging bihasa mga minamahal sa pagsisinungaling. Ito nga pong si Mike Defensor. Pero kahit anong kanyang galing sa pagsisinungaling, abay na-corner siya ni Ted Filon at napailing na lamang. Oo, dito nga po sa kanyang mga kasagutan kasi nadulas siya mga minamahal kung ano yung way ng kanilang pag-uusap, kung yung pag-uusap ba nila ay sa kanila lang or mayroon siyang kasama kasi ayaw nga aminin mga minamahal. Paano mo nakausap si Zaldico kung wala kanyang numero, 'di ba? Hindi mo alam kung nasaan siya. 'Di ba? Abay sinagot niya ba naman mga minamahal na meron na siyang kaibigan na merong kontak kay Elizalde ko. Ibig sabihin, matik na. Mukhang, diba, pinagtataguan lang ninyo kung nasaan nga ba naroon itong si Elizalde ko. Alright, sige. Minsan kasi nahuhuli din talagang isda sa bunganga, no? Pakinggan natin mga minamahal. Isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Zaldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit. Nakakausap niya daw personal, mga minamahal. Ngunit nung tinanong ano yung way kung paano niya nakausap sa cellphone daw pero hindi niya alam kung Facebook yung way of communication, no? Tapos ang ginawa niya, meron daw siyang kasama. Basta tingnan niyo kung gaano ka-inconsistent ang sagot ni Mike Defensor. Yeah, so sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ipinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarin, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 billion and 200 million. So hindi lang si Zaldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pakandaman, si Yusek Traigip Olayban, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pag-deliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga, intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Zaldico. Tama? Content, si Zaldico mismo ang nakausap ko. Huh? Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Parang ganito yung eksena. Nakausap niya si Zaldico, pero ang way ng pag-uusap nila is meron siyang kaibigan, ibinigay sa kanya yung cellphone, tas doon daw sila nag-usap. Parang ganun daw. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang para sa, kumbaga, testing your credibility in this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Ang mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, kung hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya talungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarin na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing. So, paano yun? Yung intermediary, pumunta pa talaga sa bahay nyo. Di ba? Para kausapin ka na gusto ka daw kausapin ni Zaldico. Ganun ba yun? Nasabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan Let the Blue Ribbon, let the Committee on Justice decide if they will allow you kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba dahil wala siya dito? So, yun naman. Tapos sabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo. Kung hindi yung testimony rin, so nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Tuesday ito, 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan ito? O walkie-talkie?
Hindi. Tingnan nyo mga minamahal, pinagtatawan na siya ni Ted Filon, no? Ano bang klase ng way of communication ninyo? Viber, Messenger, walkie-talkie, o. Tapos tingnan nyo, utal-utal na sumagot si Mike Defensor. Sigurado, Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung pang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po, kasi ngayon may pwedeng ganun conference call. Ito parang na. ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Hindi. Pari po kasi ngayon may pwedeng ganun conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin Yes, kasama ko siya, pero parang parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Di ba? Paano kayo makakapag-usap kung wala dyan yung intermediary mo? O, tapos babawiin niya, hindi, magkasama kami. Magaling. Si Ted Filon, gumaganon na lang, Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ang Ted, ayoko lang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino to mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Di ba? Mga minamahal. Or maybe mga minamahal, eme-eme lang na yung intermediary na yon. Diba? Diba? Gumagaling na magsinungaling si Mike Defensor. Halata ka onte, pero may magsisinungaling pa din mga minamahal. Ngayon ang tanong, sigurado ka ba na si Zaldi ko talaga yung kausap mo? Or baka naman, gawa-gawa ka lang din ng issue para pumutok yung pangalan mo. Naku po, wag kami. Oo, parang papunta ka pa lang. Pabalik na kami. nagawa na din yan ni Mima before. Yung magsisinungaling ako sa parents ko. Tapos sasabihin ko, di ba, may project kami ganyan-ganyan. Nako, hindi na, hindi ka nakapanipaniwala, Mike Defensor. Di ba, yung mga comment dito, area code will reflect. For sure, your call log will register. And said incoming outgoing calls, then simple as Google will say where that specific number came from. Tama, diba? Yung, kunyari, diba tayo, plus 63? Sa ibang bansa, makikita din naman yan. Ay, nako, Diyos mio. Ay, urong sulong, halatado, medyo walang sustansya, naipit, kawawa naman. Diba? Nakausap daw personal, si Saldi ko, tapos biglang intermediary. Ano ba? Nakausap ba sa personal or sa call? Diyos ko. Alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.